isang baso ng alak, 1,000 hapdi. Sa gitna ng rangya ng San Diego Gala, ang aking dangal ay niyurakan ng sarili kong biyenan habang ang asawa ko ay tahimik na nakamasid. Sabi nila, ang pagsisikap ay susi sa ginhawa, pero sa bahay na ito, ang pagtitiis ko ay naging bilangguan. Ako si Mara, isang sastre na tinitingnan bilang basahan, pero sa bawat tahi ng karayom, isang paghihiganti ang nabubuo. Kaya mo bang tiisin ang sakit para sa iyong anak? O pipiliin mong sunugin ang nakaraan para sa isang bagong bukas? Sino ang tunay na reyna kapag ang lahat ng maskara ay nahulog na? Huwag mong isiping naging prinsesa ka na dahil lang sa apelidong dala mo, Mara. Hanggang dito ka lang sa paanan ko dahil isang hamak na sastre ka pa rin na pinulot ko sa basura. Ang tinig ni Doña Margarita ay tila talim ng labaha na humihiwa sa katinuan ni Mara, malamig at walang bahid ng awa. Sa gitna ng naglalakihang mga chandelier at tunog ng mariringal na musika sa engrandeng bulwagan ng San Diego Holdings, si Mara ay nakaluhod sa malamig na sahig. Hawak niya ang isang basang bimpo, maingat na pinupunasan ng mantsa ng putik sa sapatos ng kanyang 6 na taong gulang na anak na si Isay. Ayaw niyang mapuna ng biyenan ang kahit katiting na dumi sa bata dahil alam niyang ang bawat pagkakamali ay kapalit ng panibagong pangungutya, ngunit tila hindi sapat ang pagpapakumbaba. Isang marahas na galaw ang nagpalingon sa lahat. Ang baso ng mamahaling wine na hawak ni Doña Margarita ay sadyang itinagilid, at ang madilim at mapulang likido ay bumuhos, tila isang sumpa na dumausdos sa hangin bago tuluyang humalik sa lumang puting damit ni Mara. Ang lamig ng alak ay agad gumapang sa kanyang balat, ngunit ang init ng kahihiyan ay mas mabilis na nagliyab sa kanyang mga pisngi. Tingnan mo ang iyong sarili, Mara. Bagay na bagay sa iyo ang kulay ng dumi. Iyan ang marka ng isang taong hindi kailanman magiging kabilang sa amin. Sa gitna ng mapang-aping tawa ng mga elitistang bisita, hinanap ng mga mata ni Mara ang tanging sandigan na inaakala niyang mayroon siya. Si Victor. Ang kanyang asawa ay nakatayo lamang ilang hakbang ang layo, maayos ang pagkakaayos ng kanyang tuxedo, ngunit ang kanyang mga mata ay nakapako sa malayo. Walang galaw, walang salita. Ang katahimikan ni Victor ay mas masakit pa kaysa sa malamig na alak na nanunuot sa kanyang kasuotan. Ang kawalan ng pagtatanggol mula sa lalaking nangako sa kanyang dambana ay ang pangalawang sampal na tuluyang nagpaguho sa mundo ni Mara. Naramdaman ni Mara ang panginginig ng kanyang mga daliri habang mahigpit niyang hawak ang bimpo. Ang kanyang lalamunan ay parang sinasakal ng isang malaking bara, at ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabigat na bigwas sa loob ng kanyang dibdib na naghahanap ng labasan. Hindi siya sumigaw, hindi siya umiyak. Ang tunay na hapdi ay walang tunog. Ito ay ang unti-unting pagkadurog ng huling piraso ng kanyang pag-asa sa ilalim ng mga sapatos na ginto. Naramdaman niya ang maliit na kamay ni Isay na humawak sa kanyang balikat. Ang bata ay nakatingin sa kanya, puno ng takot at pagtataka ang mga mata. Sa sandaling iyon, tila huminto ang mundo. Ang lahat ng rangya, ang lahat ng bango ng mga mamahaling pabango, at ang lahat ng mapanghusgang titig ay naglaho. Ang tanging natira ay ang malamig na katotohanan na ang bahay na itinuturing niyang tahanan ay isa palang marangyang kuta ng mga kaaway. Tumayo si Mara ng dahan-dahan, bitbit ang bigat ng kanyang basang damit.
Hindi niya nilingon si Victor dahil alam niyang ang makita ang duwag na anyo nito ay mas lalong magpapahina sa kanya. Naglakad siya palabas ng bulwagan, bawat hakbang ay tila pag-iwan sa isang bahagi ng kanyang lumang pagkatao. Nang makarating sa tahimik na pasilyo patungo sa kanilang silid, napahinto si Mara sa tapat ng opisina ni Margarita. Ang pinto ay bahagyang nakabukas at sa ibabaw ng lamesa, isang pamilyar na folder ang nahagip ng kanyang paningin. Isang dokumentong may tatak ng Almazan Logistics, ang kumpanya ng kanyang ama na matagal nang nawala. Ang kanyang hininga ay tila napatid. Bakit nasa kamay ng mga San Diego ang mga papeles na nagwasak sa kanyang pamilya? Sa gitna ng kadiliman ng gabi at sa hapdi ng kanyang pusong sugatan, isang tanong ang naiwang umaaling-aungaw sa kanyang isipan. Hanggang kailan mo itatahi ang dangal ng ibang tao habang ang sarili mong buhay ay unti-unti nilang pinupunit? Ang bawat hakbang ni Mara pabalik sa kanilang silid ay tila paghatak sa isang napakabigat na kadena. Ang amoy ng maasim na alak sa kanyang damit ay patuloy na nagpapaalala sa kanya ng bawat tawa at bawat mapanghusgang mata na kanyang hinarap sa bulwagan. Sa loob ng silid, ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang maliit na lampara sa tabi ng kama kung saan mahimbing nang natutulog si Isay. Ang mukha ng bata ay payapa, malayo sa kaguluhan ng mundo ng mga matatanda. Ngunit ang mga bakas ng natuyong luha sa pisngi nito ay sapat na upang madurog muli ang puso ni Mara. Dahan-dahang hinubad ni Mara ang kanyang basang damit. Isang simpleng puting tela na tinahin niya ng may pag-asa, ngunit ngayon ay puno na ng mantsa na tila hindi na kailanman mabubura. Habang marahang nililinis ang kanyang sarili, narinig niya ang banayad na paggalaw ng seradura ng pinto at ang pagpasok ng isang pamilyar na anino. Hindi niya kailangang lumingon para malaman na si Victor iyon. Ang mabigat na hininga nito ay sapat na upang punuin ang silid ng isang uri ng tensyon na matagal na niyang kinatatakutan. Mara, let's talk. Huwag mo naman akong isnab ng ganito. Ang boses ni Victor ay puno ng pagod, ngunit wala itong bahid ng tunay na paghingi ng tawad. Lumapit siya kay Mara at sinubukang hawakan ang balikat nito, ngunit mabilis na umiwas ang babae. Ang bawat haplos ni Victor ngayon ay tila paso sa balat ni Mara, isang paalala ng kanyang pagiging huli sa lahat ng pagkakataon. You stayed there, Victor. Pinanood mo lang ako. Pinanood mo si Isay na makakita ng ganoong klasing pagtrato sa nanay niya. Napahilot si Victor sa kanyang sentido, isang kilos na madalas niyang gawin kapag hindi na niya alam kung paano lulusutan ang isang sitwasyon. You know how mama is, Mara. Mainit lang ang ulo niya dahil sa pressure ng anniversary ng kumpanya. Bakit ba kailangan mong maging masyadong sensitive? Isang damit lang naman yon, papalitan natin. I'll buy you 10, 20 dresses if you want. Just please, huwag mo nang palakihin ang issue. Nakakahiya sa mga stockholders kung magkakaroon tayo ng eksena sa loob ng bahay. Ang salitang nakakahiya ay tumama sa pandinig ni Mara na tila isang matulis na karayom. Doon niya napagtanto na sa loob ng 6 na taon, ang hiya ni Victor ay laging para sa ibang tao, hindi para sa sarili niyang asawa. Ang kanyang pagkatao ay unti-unting binubura ng pamilyang ito. At ang tanging ginagawa ng kanyang asawa ay bigyan siya ng mga material na bagay upang manahimik. Hindi lang ito tungkol sa damit, Victor. Tungkol ito sa respeto. Pero mukhang wala ka ng konsepto niyan pagdating sa akin. Bago pa makasagot si Victor, ang pinto ng silid ay muling bumukas ng walang pasabi.
Doon ay nakatayo si Doña Margarita, suot pa rin ang kanyang marangyang alahas na tila nagniningning sa gitna ng kadiliman. Ang kanyang anyo ay puno ng awtoridad at ang kanyang mga mata ay nanunuot sa bawat sulok ng silid. Masyado nang maingay dito. Victor, bumalik ka sa baba. May mga bisitang naghahanap sa iyo. At ikaw, Mara, huwag mong isipin na ang pag-iinarte mo ay magbubunga ng awa. Utang mo sa pamilyang ito ang bubong na tinitirhan mo at ang pagkaing kinakain ng anak mo. Ang isang basong alak ay maliit na halaga kumpara sa lahat ng ibinigay namin sa iyo. Magpasalamat ka na lang na pinapayagan ka pa rin naming manatili rito. Ang bawat salita ni Margarita ay tila lason na dahan-dahang pumapatay sa natitirang pasensya ni Mara. Tiningnan niya si Victor, umaasang kahit sa huling pagkakataon ay magsasabi ito ng kahit ano upang ipagtanggol siya. Ngunit ang kanyang asawa ay tumungo lamang at dahan-dahang lumabas ng silid, sumunod sa bawat utos ng kanyang ina na tila isang batang walang sariling isip. Naiwang mag-isa si Mara sa gitna ng katahimikan. Ang tunog ng kanyang sariling paghinga ay tila naging isang mabigat na pasanin. Nilapitan niya ang kanyang pitaka sa ibabaw ng dresser, naghahanap ng panyo. Ngunit ang kanyang telepono ay biglang nagliwanag sa gitna ng madilim na silid. Ang pag-vibrate nito sa ibabaw ng kahoy na mesa ay lumikha ng isang mahinang ugong na bumasag sa katahimikan ng gabi. Isang hindi kilalang numero ang nakasulat sa screen. Sa kabila ng pag-aalinlangan, dahan-dahan niyang sinagot ang tawag. Ang boses sa kabilang linya ay malalim, seryoso, at tila nagmula sa isang nakaraang matagal na niyang ibinaon sa limot. Hello? Mariposa Almazan, hinihintay ka na namin. Oras na para bawiin ang lahat ng ninakaw sa iyong ama. Ang pangalang Mariposa ay tila isang kuryenteng gumising sa bawat himaymay ng kanyang pagkatao. Sa loob ng 6 na taon, walang tumawag sa kanya sa pangalang iyon. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis, at ang kanyang mga daliri ay naging malamig habang mahigpit niyang hawak ang telepono. Sino ang taong ito? At paano nito nalaman ang lihim na matagal na niyang itinatago sa ilalim ng mga tahi ng kanyang pagiging isang hamak na sastre? Ang bawat hakbang ni Mara patungo sa kanyang maliit na silid panahian ay tila isang pagtakas mula sa isang mundong hindi siya kailanman tinanggap. Dito, sa gitna ng mga bundok ng retaso, mga makukulay na sinulid, at ang amoy ng bagong tabas na tela, doon lamang siya nakakahinga ng maluwag. Ang silid na ito ang kanyang munting kaharian, ang tanging lugar kung saan hindi siya ang hamak na sastre ng mga San Diego, kundi si Mariposa, isang babaeng may kakayahang lumikha ng kagandahan mula sa mga sirang hibla. Umupo siya sa harap ng kanyang lumang makina. Ang pag-ikot ng gulong nito ay lumilikha ng isang ritmong pamilyar sa katahimikan ng gabi, isang tunog na tila nagpapakalma sa nanginginig niyang mga kamay. Kinuha niya ang isang piraso ng telang sutla, kasing lambot ng mga alaala ng kanyang kabataan. Sa pagdampi ng tela sa kanyang balat, tila bumalik ang kanyang gunita 10 taon na ang nakalilipas sa isang buhay na punong-puno ng liwanag at karangyaan. Naalala niya ang kanyang ama, si Don Rafael Almazan. Naalala niya ang halimuyak ng mamahaling tabako at ang malakas ngunit mapagmahal na tawa nito habang pinapanood siyang maglaro sa kanilang malawak na hardin. Mariposa, ang aking munting paru-paro, laging tandaan na ang tunay na ganda ay hindi nakikita sa panlabas na anyo, kundi sa tibay ng iyong kalooban.
ang madalas na sabi nito sa kanya. Noong mga panahong iyon, hindi inakala ni Mara na ang kanyang pakpak ay babaliin ng mga taong pinagkatiwalaan ng kanyang ama. Ang pagbagsak ng Almazan Logistics ay hindi isang aksidente. Ito ay isang planadong pagtatraidor. At sa gitna ng kanyang paghihinagpis noon, dumating si Victor. Akala ni Mara, si Victor ang kanyang magiging ligtas na kanlungan, ang lalaking mamahalin siya sa kabila ng kanyang pagkawala ng yaman. Kaya naman pinili niyang itago ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Nais niyang patunayan na sapat na ang kanyang pag-ibig, na hindi niya kailangan ng pangalan ng almazan upang maging karapat-dapat. Ngunit sa bawat taon na lumilipas sa ilalim ng poder ni Doña Margarita, unti-unting napagtatanto ni Mara na ang kanyang pagtatago ay naging sarili niyang bilangguan. Tumayo si Mara mula sa kanyang upuan, tila tinutulak ng isang hindi maipaliwanag na puwersa. Ang tawag na kanyang natanggap kanina ay muling umaling-aungaw sa kanyang isipan. Hinihintay ka na namin. Oras na para bawiin ang lahat. Sa ilalim ng bugso ng damdamin, lumabas siya ng kanyang silid at tahimik na tinahak ang madilim na pasilyo patungo sa opisina ni Victor. Alam niyang wala ang kanyang asawa doon dahil bumalik ito sa party sa utos ng kanyang ina. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Ang amoy ng mamahaling kahoy at lumang papel ay sumalubong sa kanya. Lumapit siya sa lamesa ni Victor, kung saan nakapatong ang mga dokumentong palaging inilalayo sa kanyang paningin. Sa gitna ng mga asul na folder, isang puting papel ang nakakuha ng kanyang atensyon. Ito ay isang kasunduan sa paglilipat ng pagmamay-ari ng lupa, ang mismong lupain kung saan itatayo ang bagong proyekto ng San Diego Holdings. Ang lupang dati ay pag-aari ng kanyang ama. Nanginig ang kanyang mga daliri habang binabasa ang mga katagang nakasulat sa ilalim ng dokumento. Fraudulent transfer. Nakita niya ang petsa, ang mga pirma, at ang isang pamilyar na selyo na nagpapatunay sa kanyang matagal ng hinala. Ang lupaing kinakamkam ng mga San Diego ay nakuha sa pamamagitan ng pandaraya at ang kanyang asawa, ang lalaking sinumpaan niyang mamahalin habang buhay, ay may kinalaman sa pagpapanatili ng kasinungalingang ito. Isang mabigat na paghikbi ang kumawala sa kanyang dibdib na agad niyang tinakpan ng kanyang mga kamay. Ang bawat tahi ng kanyang tiwala kay Victor ay tila isa-isang napupunit na nag-iiwan ng isang malaking butas sa kanyang puso. Paano nagawa ng taong pinakamalapit sa kanya na maging bahagi ng kadilimang sumira sa kanyang pamilya? Ang bawat tibok ng puso ni Mara ay tila isang mabigat na pasanin sa loob ng kanyang dibdib habang dahan-dahan niyang isinasara ang pinto ng opisina ni Victor. Ang hawak niyang dokumento, ang katotohanang matagal nang ninakaw sa kanyang pamilya, ay tila naglalabas ng init na nagpapasapuso sa kanyang mga palad. Sa dilim ng pasilyo, ang bawat anino ng mga mamahaling vase at antigong kagamitan sa mansyon ay tila mga bantay na nagbabanta sa kanyang bawat kilos. Para siyang isang magnanakaw sa sarili niyang tahanan, ngunit ang totoo, siya ang tanging ninakawan sa loob ng bahay na ito. Tahimik siyang pumasok sa silid ni Isay. Ang kanyang anak ay bahagyang gumalaw sa ilalim ng kumot, tila nakaramdam ng pagdating ng kanyang ina. Naupo si Mara sa gilid ng kama, pinagmamasdan ang inosenteng mukha ng bata na nababanaagan ng liwanag ng buwan mula sa bintana. Ang mga daliri ni Mara, na sanay sa paghawak ng pinakamahihis na tela, ay dahan-dahang humaplos sa noo ni Isay.
ngunit ang kanyang kamay ay nanginginig. Paano niya mapoprotektahan ang kinabukasan ng kanyang anak kung ang pundasyong kinatatayuan nila ay binuo mula sa mga kasinungalingan at nakaw na lupa? Nanay, ang boses ni Isay ay paos at puno ng antok. Idinilat ng bata ang kanyang mga mata at agad na napansin ang anyo ng kanyang ina. Bumangon ang maliit na bata at inabot ang kamay ni Mara, hinahawakan ito ng mahigpit. Napansin ni Isay ang mga bakas ng alak sa lumang damit ni Mara na hindi pa niya napapalitan at ang namumulang mga mata ng kanyang ina. Nanay, why are you crying? Is it because of Lola Margarita again? Sinaktan ka ba niya? Umiling si Mara, pilit na pinipigilan ang muling paglandas ng luha. Okay lang si nanay, anak. Medyo pagod lang ako sa party. Matulog ka na ulit, may school ka pa tomorrow. Ngunit hindi natulog si Isay. Nanatili itong nakatingin sa kanya, ang mga mata ay tila mas matanda pa sa kanyang tunay na edad. Nanay, I heard what Lola said earlier. Sabi niya, you have to be patient because we owe them everything. Sabi niya, she is doing it for the family. Huminto ang bata at tila nag-isip ng malalim bago muling nagsalita. Isang katanungan na tila isang matalim na balaraw na bumaon sa puso ni Mara. Nanay, if Grandma treats you like that because she loves the family, does that mean paglaki ko I should also let people hurt me? Is that what being a good mother means? To stay quiet even when it hurts? Ang bawat salita ni Isay ay tila isang malakas na sampal na gumising sa natutulog na diwa ni Mara. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging bingi at ang tanging naririnig ni Mara ay ang mabilis na pagdaloy ng dugo sa kanyang mga tainga. Sa loob ng 6 na taon, inakala niya na ang kanyang pagtitiis ay isang sakripisyo para sa kapayapaan ni Isay. Inakala niya na ang pagyuko sa harap ni Margarita ay paraan upang mabigyan ang kanyang anak ng marangyang buhay. Ngunit ngayon, sa harap ng kawalang malay ni Isay, natanto niya ang kanyang malaking pagkakamali. Ang kanyang pananahimik ay hindi proteksyon. Ito ay isang lason na itinuturo sa kanyang anak na ang pang-aapi ay katanggap-tanggap. Niyakap ng mahigpit ni Mara ang kanyang anak. Ang kanyang mukha ay ibinaon sa maliit na balikat nito. Ang kanyang mga balikat ay niyanig ng isang tahimik ngunit matinding paghikbi. Sa sandaling iyon, ang takot na matagal nang nagpapakulong sa kanya ay unti-unting natunaw. Pinalitan ng isang malamig at matigas na determinasyon. Hindi niya hahayaang lumaki si Isay na naniniwalang ang pag-ibig ay isang bilangguan ng kahihiyan. No, Isay. No, my angel. Hinding-hindi mo hahayaang saktan ka ng kahit sino. And Nanay will make sure of that. I promise you, starting tonight, everything will change. Nang kumawala si Mara sa yakap, ang kanyang mga mata ay hindi na puno ang luha, kundi ng isang apoy na hindi pa kailanman nakita ni Victor o ni Margarita. Tumayo siya at binitbit ang dokumentong nakuha niya mula sa opisina. Hindi na siya ang sastreng marunong lamang mag-ayos ng mga punit na damit ng iba. Ngayon, sisimulan na niyang tahiin ang sarili niyang kalayaan, kahit mga hulugan ito ng pagpunit sa buong pangalan ng mga San Diego. Lumabas siya ng silid at kinuha ang kanyang telepono. Sa dilim ng pasilyo, muli niyang tiningnan ang huling tawag na natanggap niya. Sa pagkakataong ito, hindi na nanginginig ang kanyang mga daliri. Pinindot niya ang callback button at bawat tunog ng pagring sa kabilang linya
ay tila isang hudyat ng nalalapit na pagsabog ng katotohanan. I am ready, ang bulong ni Mara sa kanyang sarili habang hinihintay na may sumagot. Tell me everything. Sabihin ninyo sa akin kung paano ko sila pababagsakin. Ang malamig na simoy ng hangin sa madaling araw ay dumaig sa manipis na shawl na nakabalot sa mga balikat ni Mara habang tinatahak niya ang madilim na landas patungo sa dulo ng malawak na hardin ng mga San Diego. Ang bawat hakbang niya sa ibabaw ng mga tuyong dahon ay lumilikha ng marahang kaluskos na tila ba nagbabala sa kanya na bumalik na sa loob. Ngunit ang tawag na kanyang natanggap ay nagdala sa kanya rito, sa tapat ng isang lumang quarters na malayo sa nagniningning na mansyon, ang lugar kung saan nananatili ang mga tauhang kasing tagal na ng kasaysayan ng pamilyang ito. Doon, sa ilalim ng isang matandang puno ng nara, ay naghihintay ang isang anyo na tila bahagi na ng kadiliman. Si Mang Ben. Siya ang matandang hardinero at katiwala na nagsilbi kay Lola Carmen, ang tunay na haligi ng San Diego Holdings bago ito pumanaw. Ang mukha ni Mang Ben ay tila isang mapa ng mahabang panahon ng pagtitiis, puno ng mga kulubot, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling matalas at puno ng katapatan. Mano po, Mang Ben, ang mahinang bati ni Mara habang dahan-dahang kinuha ang kamay ng matanda upang ilapat sa kanyang noo bilang pagpapakita ng respeto. Pagpalain ka ng Diyos, Mariposa, ang sagot ng matanda. Ang boses ay tila isang kalansing ng mga lumang barya, paos, ngunit may bigat. Matagal ko itong itinago dahil iyon ang huling bilin ng Senyora Carmen bago siya bawian ng hininga. Sabi niya, ibigay ko lang daw ito sa iyo kapag nakita ko nang ang iyong mga pakpak ay handa nang bumukadkad sa gitna ng bagyo. Inabot ni Mang Ben ang isang maliit na kahon na yari sa nara. Ang ibabaw nito ay may mga ukit na bulaklak na tila ba isang sining mula sa nakaraang siglo. Sa pagdampi ng mga daliri ni Mara sa kahoy, naramdaman niya ang isang uri ng init na tila nagmumula sa pagmamahal ng yumaong matanda. Ang pag-ikot ng maliit na kandado sa harap nito ay naglabas ng isang matalas na tunog ng bakal na nagkikiskisan bago tuluyang bumukas ang takip. Sa loob ng kahon ay nakahiga ang isang antigong susi na yari sa tanso at isang sulat na may sulat kamay ni Lola Carmen. Ang papel ay bahagyang naninilaw na, ngunit ang bawat salita ay nananatiling malinaw, tila ba kakausapin lamang siya ng matanda. Aking Mariposa, alam ko ang bawat luhang pumatak sa sahig ng mansyong ito na hindi nila nakita. Alam ko ang bawat pangungutyang tinanggap mo ng may pagyuko. Huwag mong isiping bulag ako sa kasamaang ginagawa ni Margarita at sa kahinaan ng aking apo na si Victor. Itinago ko ang katotohanan sa isang silid na tanging ang susi na ito ang makakapagbukas. Isang silid na hindi nila alam na umiiral. Doon mo matatagpuan ang mga dokumentong magpapatunay na ang lupang kinatatayuan nila ay sa iyong ama at ang kumpanyang ipinagmamalaki nila ay itinayo sa pundasyon ng nakaw na yaman. Oras na anak. Huwag mong hayaang ang iyong kabutihan ay maging kabaong ng iyong pagkatao. Lumaban ka. Ang pagbasa ni Mara sa mga katagang iyon ay tila pagbuhos ng malamig na tubig sa kanyang nag-aapoy na kalooban. Ang kanyang mga balikat na dati ay laging nakayuko ay dahan-dahang tumuwid. Sa loob ng 6 na taon, inakala niya na siya ay nag-iisa sa pakikipaglaban sa mga higante, ngunit ang kanyang lola,
Ang tanging tao sa pamilyang San Diego na tunay na tumanggap sa kanya ay nag-iwan ng sandata mula sa hukay. Huwag kang matakot, Mariposa, ang muling bulong ni Mang Ben habang nakatingin sa mansyon na tila isang dambuhalang hayop sa dilim. Kasama mo ako. At kasama mo ang hustisyang matagal nang itinago sa ilalim ng kanilang mga mamahaling alpombra. Ngunit ang katahimikan ng madaling araw ay biglang nabasag nang ang malalakas na ilaw sa balkonahe ng mansyon ay biglang bumukas. Ang pagdaloy ng kuryente sa mga bombilya ay naglabas ng isang mahinang ugong bago tuluyang nagliwanag ang paligid. Mula sa malayo, nakita ni Mara ang anino ni Doña Margarita na nakatayo sa balkonahe, tila isang reynang naghahanap ng kanyang nawawalang alipin. Dali-dali niyang itinago ang kahon sa ilalim ng kanyang shawl. Ang kaba sa kanyang dibdib ay tila isang mabilis na tambol, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito dahil sa takot. Ito ay dahil sa kapangyarihang hawak na niya sa kanyang mga kamay. Sa pagtalikod ni Mara upang bumalik sa mansyon, isang huling tingin ang ibinigay niya kay Mang Ben, isang tahimik na pangako na ang bawat tahi ng kasinungalingan ay isa-isa na niyang lalagutin. Pagpasok niya sa pintuan sa likod, sinalubong siya ng isang malamig na tinig na nagpapatigil sa bawat daloy ng kanyang dugo. Saan ka nanggaling, Mara? At ano ang itinatago mo sa ilalim ng basahang suot mo? Si Margarita ay nakatayo sa dulo ng pasilyo, ang kanyang mga mata ay nanunuot sa bawat kilos ni Mara, habang ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa isang tungkod na tila ba handang ihamas sa sinumang susuway sa kanya. Ang bawat pagtama ng dulo ng tungkod ni Doña Margarita sa makintab na marmol na sahig ay lumilikha ng isang mabigat at nakakatakot na tunog na umaalingaw-ngaw sa buong pasilyo. Tila ito isang babala ng paparating na hatol. Nanatiling nakatayo si Mara, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kahon ni Lola Carmen sa ilalim ng kanyang shawl. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na pilit kumakawala sa loob ng isang masikip na hawla, ngunit pinilit niyang panatilihing kalmado ang kanyang mukha. Wala po, Doña Margarita. Kumuha lang po ako ng sariwang hangin sa labas. Ang malumanay na sagot ni Mara, bagaman ang bawat himaymay ng kanyang boses ay nanginginig sa kaba. Isang mapait na ngisi ang gumuhit sa mga labi ng matanda. Lumapit siya ng husto kay Mara, ang bango ng kanyang mamahaling pabango ay tila naging isang nakakasuffocate na amoy ng panganib. Sariwang hangin? O baka naman nakikipagkita ka sa kung sinong hampas lupa upang itakas ang mga gamit sa bahay na ito? Alam ko ang takbo ng isip ng mga katulad mo, Mara. Kapag hindi na makuha sa pagpapaawa, nagsisimulang magnakaw. Sa isang mabilis na galaw, itinulak ni Margarita ang dulo ng kanyang tungkod sa balikat ni Mara, dahilan upang mapaatras ang babae. You are acting very strange lately, Mara. Ang pagtakbo mo palabas ng party, ang pakikipag-usap sa mga tauhan sa dilim. You look unstable. Baka nakakalimutan mong ang image ng mga San Diego ang nakataya rito. O baka naman kailangan mo ng matingnan ng doktor. I can easily declare you mentally unfit. Isang pirma ko lang, Mara, at hinding-hindi mo na makikita si Isay. Ang pagbanggit sa pangalan ng kanyang anak ay tila isang balaraw na bumaon sa puso ni Mara. Ang gaslighting ni Margarita ay hindi na bago, ngunit ang banta nito sa kustodya ni Isay ay nagbigay kay Mara ng isang uri ng lamig na tila yelo sa kanyang mga ugat. Sa loob ng 6 na taon,
Ito ang sandata ni Margarita, ang pagpapaniwala kay Mara na siya ay mahina, walang halaga, at baliw upang manatili siyang sunod-sunuran. Don't you dare, ang bulong ni Mara sa kanyang sarili. Ngunit ang lumabas sa kanyang bibig ay isang pagsuko. Pasensya na po, Doña Margarita. Hindi na po mauulit. Mabuti naman. Ngayon, pumasok ka na sa loob at ihanda ang mga gagamitin mo. May mahalagang pagtitipon bukas sa library at ayaw kong may makitang kahit anong dumi o punit sa mga kortina at upuan doon. Make yourself useful. Ang huling hirit ng matanda bago ito tumalikod at naglakad palayo. Ang tunog ng kanyang tungkod ay unti-unting naglalaho sa pasilyo. Nang makatiyak na wala na ang biyenan, mabilis na pumasok si Mara sa kanyang silid panahian. Ang kanyang mga kamay ay basang-basa ng malamig na pawis. Inilabas niya ang maliit na camera, isang teknolohiyang ibinigay sa kanya ni Mang Ben na nakuha mula sa mga koneksyon ng kanyang ama. Ito ay kasing liit lamang ng isang butones, ngunit ang halaga nito ay katumbas ng kanyang kalayaan. Pumunta siya sa library, ang silid kung saan madalas idaos ni Margarita ang kanyang mga lihim na pagpupulong sa mga abogado at kasosyo sa negosyo. Ang amoy ng mga lumang libro at leather ay sumalubong sa kanya. Sa ilalim ng taklob ng kadiliman, maingat niyang inilagay ang maliit na aparato sa loob ng ukit ng isang antigong estante sa pagitan ng mga makakapal na libro ng batas. Ang maliliit na mekanismo sa loob ng aparato ay nagsimulang gumana ng walang ingay, tila isang mata na magbabantay sa bawat kasamaang pinaplano sa loob ng silid na iyon. Habang hinihimas ni Mara ang ibabaw ng estante upang tiyaking hindi halata ang camera, naramdaman niya ang isang uri ng kaba na hinaluan ng pananabik. Sa loob ng silid na ito, maririnig na ang tunay na boses ng halimaw. Hindi na siya aasa sa sarili niyang salita. Hahayaan niyang ang sariling bibig ni Margarita ang humukay ng sarili nitong libingan. Paglabas niya ng library, nakita niya si Victor na nakatayo sa dulo ng hagdan, tila isang aninong naliligaw. Ang kanyang asawa ay nakatingin sa kanya, puno ng pag-aalinlangan at lungkot, ngunit nanatiling nakatikom ang bibig. Ang bawat segundo ng katahimikan ni Victor ay tila isang pako na nagbabaon sa kabaong ng kanilang pagsasama. Alam mo ba, Victor, ang bulong ni Mara habang dumadaan sa harap ng asawa nang hindi ito nililingon. Ang mga lihim, gaano man kalalim ibaon, ay laging humahanap ng paraan para lumitaw. At kapag nangyari iyon, sana ay handa kang harapin ang aninong binuo mo. Ang katahimikan sa loob ng kanilang silid ay tila isang malawak na disyerto, tuyot at walang buhay, kung saan ang bawat hininga ni Mara ay nag-iiwan ng bigat sa kanyang dibdib. Nakaupo siya sa dulo ng kanilang kama, pinagmamasdan si Victor na abala sa pagtanggal ng kanyang kurbata sa harap ng salamin. Ang anyo ng kanyang asawa ay puno ng pagod, ngunit sa mga mata ni Mara, ang pagod na iyon ay hindi mula sa trabaho, kundi mula sa bigat ng mga kasinungalingang pilit nitong itinatago. Ito na ang huling pagkakataon. Isang huling pagsubok para sa lalaking minahal niya ng higit sa kanyang sarili. Victor, ang mahinang tawag ni Mara, ang kanyang boses ay tila isang marupok na sinulid na anumang sandali ay mapuputol. May gusto sana akong itanong tungkol sa bagong proyekto ng San Diego Holdings, iyong lupain sa labas ng Maynila, iyong pagtatayuan ng bagong mall. Huminto ang mga kamay ni Victor sa kanyang leeg. Sa pamamagitan ng salamin,
Nakita ni Mara ang bahagyang panginginig ng mga balikat ng kanyang asawa bago ito dahan-dahang humarap sa kanya. Isang pilit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Victor, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling malamig at mailap. Bakit mo naman naitanong, Mara? Business is stressful enough. Ayaw ko nang dalhin pa iyon dito sa kwarto natin. Let's just rest. Okay? Gusto ko lang malaman, Victor, patuloy ni Mara, ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa tela ng kanyang kumot. Saan ba talaga galing ang lupang iyon? Sabi ni Doña Margarita, matagal na itong pag-aari ng pamilya ninyo. Pero may mga naririnig ako na ang lupang iyon ay dating pag-aari ng mga Almazan. Ang pangalang Almazan ay tila isang malakas na kulog na bumasag sa katahimikan ng silid. Nakita ni Mara ang pagpawi ng kulay sa mukha ni Victor. Lumapit ang lalaki sa kanya at naupo sa tabi niya. Hinawakan ang kanyang mga kamay na tila ba sinusubukang amuhin ng isang natatakot na hayop. Mara, listen to me. Kung anuman ang naririnig mo, tsismis lang iyon ng mga taong gustong sirain ang reputasyon namin. Ang lahat ng dokumento ay legal. Malinis ang pagkakuha ni Mama sa lupang iyon. Don't stress yourself with things you don't understand. Ginagawa ko ang lahat ng ito para sa inyo ni Aisay, para sa future ninyo. Sa bawat salitang lumalabas sa bibig ni Victor, naramdaman ni Mara ang unti-unting pagkamatay ng huling bahagi ng kanyang puso. Ang paghawak ni Victor sa kanyang kamay ay hindi na nagbibigay ng init. Tila ito ay naging malamig na bakal na naggagapos sa kanya. Alam ni Victor ang totoo. Alam niya ang tungkol sa pandaraya, tungkol sa pag-agaw sa kabuhayan ng kanyang ama. Ngunit pinili niyang magsinungaling ng diretso sa kanyang mga mata. Ang pag-ibig na inaakala niyang magliligtas sa kanya ay isa palang masalimuot na bitag. Future namin, Victor, o future ng pangalan ninyo? Ang bulong ni Mara, ang kanyang tinig ay puno ng pait na hindi na niya kayang itago. Hindi sumagot si Victor. Sa halip, binitawan niya ang kamay ni Mara at tumayo. Masyado ka lang pagod, Mara. Matulog na tayo. Bukas, maayos din ang lahat. Humiga si Victor at tumalikod sa kanya. Ang tunog ng kanyang malalim na paghinga ay tila isang pader na namagitan sa kanila. Nanatiling nakaupo si Mara sa gitna ng dilim. Ang bawat sandali ng kanilang 6 na taong pagsasama ay tila isang pelikulang mabilis na dumaan sa kanyang isipan. Ang mga pangako, ang mga tawa, ang mga pangarap na binuo nila sa ibabaw ng isang pundasyong gawa sa buhangin. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanilang wedding photo sa ibabaw ng nightstand. Ang ngiti nila sa larawang iyon ay tila isang panunuya sa kasalukuyang kalagayan. Hinawakan ni Mara ang gilid ng frame. Ang lamig ng salamin ay nanunuot sa kanyang balat. Sa gitna ng katahimikan, narinig niya ang marahang pagkiskis ng papel habang dahan-dahan niyang tinatanggal ang larawan mula sa loob ng frame. Ang tunog ng papel na nahahati sa dalawa ay tila isang huling hininga ng isang naghihingalong pangako. Hindi ito isang marahas na pagpunit, kundi isang maingat at tila ritual na paghihiwalay. Sa isang bahagi ay ang mukha ni Victor at sa kabilang bahagi ay ang sa kanya. Ang puwang sa pagitan ng 2 piraso ng papel ay ang katotohanang hinding-hindi na kailanman muling magtatagpo. Itinago ni Mara ang kanyang bahagi ng larawan sa loob ng kanyang bulsa. Ang bahagi ni Victor ay iniwan niyang nakalapag sa mesa, nakaharap sa kisame, tila isang paalala ng isang taong hindi na niya kilala.
Nabalik lamang ang kanyang diwa nang marinig niya ang mahinang pag-ungol ni Isay mula sa kabilang kwarto. Tumayo siya, iniwan ang malamig na kama at ang asawang natutulog sa kasinungalingan. Habang naglalakad siya palabas, ang bawat hakbang niya ay tila pagpunit sa huling hibla ng kanyang pagiging isang asawa. Simula sa sandaling ito, hindi na siya ang babaeng naghihintay na mahalin. Siya na ang bagyong wawasak sa tore ng mga San Diego. Sa ilalim ng malalim na talukap ng gabi, kung kailan ang buong mansyon ng mga San Diego ay tila isang dambuhalang kabaong na natutulog, maingat na lumabas si Mara. Sa tulong ni Mang Ben, ang bawat pagbukas ng pinto at pag-andar ng lumang sasakyan sa labas ng tarangkahan ay ginawa ng may sukdulang pag-iingat. Tila ba ayaw nilang gambalain ang mga demonyong nananahan sa loob. Ang bawat pag-ikot ng gulong sa kalsada ay tila paglayo sa isang masamang panaginip na tumagal ng 6 na taon. Tumigil ang sasakyan sa tapat ng isang lumang gusali sa Makati, isang lugar na hindi nagniningning tulad ng mga San Diego, ngunit puno ng awtoridad at kasaysayan. Ang amoy ng lumang papel, kape at tagumpay ay sumalubong kay Mara habang tinatahak niya ang malawak na opisina sa pinakataas na palapag. Sa gitna ng silid, nakatayo ang isang lalaki na may puting buhok ngunit ang tindig ay tila isang matatag na puno ng molave. Si Don Rafael Almazan, ang kanyang ama. Papa? Ang tanging salitang lumabas sa bibig ni Mara bago tuluyang gumuho ang kanyang katatagan. Ang pagyakap ni Don Rafael sa kanyang anak ay tila isang pagbabalik sa panahong ang mundo ay ligtas pa. Naramdaman ni Mara ang pamilyar na bango ng kanyang ama, isang halong amoy ng tabako at pagmamahal. Ang kanyang mga balikat ay niyanig ng mga hikbi na matagal na niyang kinimkim. Ang bawat patak ng kanyang luha ay tila paghuhugas sa lahat ng dumi at kahihiyang tinanggap niya mula kay Margarita. Mariposa, ang aking munting paru-paro. Ang bulong ni Don Rafael, ang boses ay puno ng pagsisisi at galit. Patawarin mo ako, anak. Patawarin mo ako kung hinayaan kitang manahan sa piling ng mga ahas dahil sa kagustuhan mong maging malaya. Hindi ko alam na ganoon pala ang impyernong dinanas mo. Hindi niyo po kasalanan, Papa, ang sagot ni Mara habang pinapahid ang kanyang mga luha. Pinili ko ito. Akala ko sapat na ang pag-ibig para baguhin sila. Pero mali ako. Ang pag-ibig sa gitna ng kasakiman ay nagiging lason lang. Naupo ang mag-ama sa harap ng isang malaking mesa na puno ng mga dokumento. Dito, sa loob ng silid na ito, ang bawat piraso ng ebidensya ay tila mga bala na nakahanda ng iputok. Ipinakita ni Don Rafael ang mga record ng utang ng San Diego Holdings sa kanyang kumpanya, mga utang na matagal na niyang hinayaang lumaki upang hintayin ang tamang pagkakataon. Handa na ang lahat, Mara, ang seryosong pahayag ni Don Rafael. Ako ang magiging strategic creditor sa darating na shareholder meeting. Hawak ko ang leeg ng kanilang mga proyekto. Isang kumpas ko lang, babagsak ang lahat ng kanilang itinatayo sa lupang ninakaw nila sa atin. Pero kailangan nating gawin ito ng tama, Papa. Ang dugtong ni Mara, ang kanyang mga mata ay nanunuot sa bawat papel. Hindi ko lang gustong makuha ang pera. Gusto kong makita ng buong mundo ang dumi sa likod ng kanilang mga maskara. Gusto kong bawiin ang dangal ni Isay. Hinawakan ni Don Rafael ang kamay ng kanyang anak.
Nakita niya ang pagbabago sa kanyang mariposa. Wala na ang takot. Pinalitan ito ng isang matalinong poot. Ano ang plano mo, anak? Hayaan natin silang magsaya bukas, Papa. Hayaan nating isipin ni Margarita na panalo na siya. Hayaan nating isipin ni Victor na mananatili akong asawang nakayuko at walang kibo. Ang bulong ni Mara, ang kanyang tinig ay malamig at tila isang babala. Ang pinakamasakit na pagbagsak ay ang pagbagsak mula sa rurok ng tagumpay. Isang matalim na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Don Rafael. Mabuti. Hayaan nating isipin nilang talunan ka, anak. Hayaan nating isipin nilang ikaw ay isang hamak na sastre na wala nang pupuntahan. Dahil kapag ang agila ay nagsimula ng lumipad, wala nang makakahadlang sa kanyang pagbaba upang tilaikin ang kanyang biktima. Nabalik lamang ang diwa ni Mara nang marinig niya ang tunog ng unang tilaok ng manok mula sa malayo, isang hudyat na ang umaga ay paparating na. Kailangan na niyang bumalik sa mansyon bago pa magising ang mga San Diego. Sa kanyang pag-alis, bitbit niya hindi lamang ang plano, kundi ang lakas ng isang pamilyang hindi kailanman tuluyang nagapi. Habang naglalakad siya pabalik sa sasakyan, isang tanong ang naiwan sa hangin. Handa na ba ang mga San Diego sa bagyong hindi nila nakita ang pagdating? O masisindak sila sa katotohanang ang taong tinuring nilang basahan ang siyang magiging kabaong ng kanilang karangyaan? Ang bawat pag-apak ni Mara sa pedal ng kanyang lumang makina ay lumilikha ng isang matatag at mabilis na ritmo, isang tunog na tila nagpapatibay sa katahimikan ng kanyang silid panahian. Ang mabilis na pagbaba at pag-akyat ng karayom sa ibabaw ng tela ay nagpapakita ng isang uri ng sining na tanging ang mga taong dumaan sa matinding hirap ang makakaunawa. Sa gabing ito, hindi siya nagtatahi para sa isang kliyente. Hindi rin niya kinukumpuni ang mga punit na damit ng kanyang biyenan. Sa kanyang mga kamay ay isang telang sutla na kulay pula, matingkad, nag-aapoy, at tila sumisigaw ng kapangyarihan. Ito ang telang gagamitin niya para sa kanyang pagbangon. Ang kulay na ito ay paalala ng pulang alak na ibinuhos sa kanya ni Margarita, isang mantsa ng kahihiyan na ngayon ay gagawin niyang simbolo ng kanyang tagumpay. Habang maingat niyang iginagapang ang tela sa ilalim ng karayom, ang bawat tahi ay tila isang panalangin at isang sumpa. Naalala niya ang bawat mapait na salitang ipinukol sa kanya sa loob ng 6 na taon. Ang bawat hampas lupa, ang bawat walang silbi, at ang bawat buntong hininga ng pagkadismaya ni Victor ay tila mga hibla ng sinulid na ngayon ay pinagbubuklod-buklod niya upang maging isang matibay na baluti. Hindi na ako ang paru-parong nabali ang pakpak. Ang bulong niya sa sarili, habang ang liwanag ng maliit na bombilya ng makina ay nagniningning sa kanyang mga mata. Ngayon, ang bawat tusok ng karayom ay pagbabayad sa bawat patak ng luha ko. Isang saglit na pagkakamali ang nagdulot ng isang matalim na hapti sa kanyang hintuturo. Ang dulo ng karayom ay bumaon sa kanyang balat at isang maliit na butil ng pulang dugo ang lumitaw. Pinanood ni Mara ang pagdaloy ng dugo sa kanyang daliri, ngunit hindi siya dumaing. Sa halip, dahan-dahan niyang pinunasan ang dugo gamit ang isang basahan. Ang kanyang mukha ay nanatiling blangko at matigas. Ang sakit na pisikal ay wala na kumpara sa lason na matagal nang nananalaytay sa kanyang puso. Ang paggawa ng damit na ito ay ang kanyang paraan ng pagpapagaling. Habang nabubuo ang korte ng baywang, ang bawat lupi ng laylayan at ang bawat detalye ng burda,
Naramdaman ni Mara ang unti-unting pagbabalik ng kanyang sarili. Ang bawat tahi ay tila nagbubuo muli sa kanyang nadurog na dangal. Hindi lamang ito basta kasuotan. Ito ang kanyang pahayag sa mundo na ang sastreng kanilang minaliit ay may kakayahang bumuo ng isang obra maestra mula sa abo ng kanyang nakaraan. Malalim na ang gabi nang matapos niya ang huling tahi sa balikat ng damit. Isinabit niya ito sa isang mannequin at umatras upang pagmasdan ang kanyang gawa. Sa ilalim ng madilim na silid, ang pulang damit ay tila may sariling liwanag, tila isang apoy na handang tumupok sa lahat ng kasinungalingan ng mga San Diego. Ngunit ang kanyang sandali ng kapayapaan ay biglang nabasag nang marinig niya ang marahang pagbukas ng pinto sa likuran niya. Hindi siya lumingon, ngunit ang bango ng mamahaling pabango na pumasok sa silid ay sapat na upang malaman niya kung sino ang nangahas na gambalain siya. Anong ginagawa mo sa oras na ito, Mara? At saan galing ang telang iyan? Ang boses ni Margarita ay puno ng hinala. Narinig ni Mara ang mabigat na hakbang ng matanda patungo sa kanyang lamesa. Bago pa makakilos si Mara, ang kamay ni Margarita ay mabilis na humablot sa isang maliit na bagay na nakapatong sa tabi ng kanyang gunting. Ang antigong susi ni Lola Carmen na nakalabas sa kahon nito. Ang pagkiskis ng bakal sa palad ni Margarita ay nagdulot ng isang nakakapangilabot na katahimikan. Itinaas ng matanda ang susi. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang tinititigan ang ukit nito na tila isang multo mula sa nakaraan. Ang susing ito, ang boses ni Margarita ay naging isang pabulong na puno ng takot at galit. Matagal ko na itong hinahanap pagkatapos mamatay ng biyenan ko. Paano ito napunta sa iyo, Mara? Magnanakaw ka talaga. Ang bawat kataga na lumalabas sa bibig ni Doña Margarita ay tila mga talsik ng asido na sumisira sa katahimikan ng silid panahian. Hawak niya ang antigong susi. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa halo-halong galit at takot na baka ang mga lihim na matagal na niyang ibinaon ay muling mahukay ng babaeng itinuturing lamang niyang basahan. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng mapang-aping awtoridad, ay ngayon ay nanlilisik sa isang uri ng desperasyon. Magnanakaw, napakakapal ng mukha mo. Ang boses ni Margarita ay pumapaos sa tindi ng kanyang poot. Inakala mo ba na sa pamamagitan ng susing ito ay makukuha mo ang hindi sa iyo? Ibinigay ko sa iyo ang lahat. Pagkain, tirahan ang pangalan ng mga San Diego, at ganito ang igaganti mo sa akin? Hindi kumibo si Mara. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa gilid ng kanyang binti. Ang kanyang kuko ay bumaon sa sariling palad upang pigilan ang panginginig ng kanyang buong katawan. Ipinagkatiwala po yan sa akin ni Lola Carmen, Doña Margarita. Hindi ko yan ninakaw. Iyan ay pag-aari ng katotohanan na matagal ninyong ikinulong. Isang marahas na sampal ang nagpalingon sa mukha ni Mara. Ang tunog ng palad na tumama sa pisngi ay tila isang pagsabog sa gitna ng katahimikan. Hindi dumaing si Mara, bagaman naramdaman niya ang pag-init ng kanyang balat at ang lasa ng dugo sa loob ng kanyang labi. Katotohanan? Ang katotohanan ay isa kang sastre na walang pinag-aralan. At bukas, sa araw ng shareholder meeting, sisiguraduhin kong wala ka roon para maghasik ng kung anong kasinungalingan. Sigaw ni Margarita. Lumingon ang matanda sa pinto at tinawag ang kanyang mga tauhan. Dalhin ninyo siya sa itaas, i-lock ang pinto, at huwag na huwag ninyo siyang palalabasin hanggat hindi ko sinasabi.
Ang marahas na paghawak ng mga gwardya sa braso ni Mara ay nagdulot ng isang matinding hapdi. Ngunit mas masakit ang makita si Victor na nakatayo sa dulo ng pasilyo, nakatingin lamang habang kinakaladkad ang kanyang asawa. Ang kanyang asawa ay muling tumalikod, umiwas sa tingin ni Mara na tila ba ang pananahimik nito ay isang paraan ng paghuhugas kamay. Ibinagsak si Mara sa loob ng kanyang kwarto. Ang marahas na pagbalandra ng pinto ay lumikha ng isang nakabibinging tunog na yumanig sa buong paligid bago sinundan ng pag-ikot ng kandado mula sa labas. Ibinilanggo siya sa sarili niyang tahanan. Napaupo si Mara sa sahig. Ang kanyang likod ay nakasandal sa malamig na kahoy ng pinto. Ang dilim sa loob ng kwarto ay tila unti-unting kumakain sa kanyang pag-asa. Bukas na ang pagtitipon. Bukas na ang pagkakataong bawiin ang lahat. Kung mananatili siya rito, magwawagi muli ang kasamaan ni Margarita. Nabalik lamang ang kanyang diwa nang marinig niya ang mahinang katok mula sa kabilang bahagi ng dingding, ang kwarto ni Izay. Isang maliit at nangungulilang tinig ang tumawag sa kanya. "Nanay, are you there? Lola is being mean again. I'm scared, nanay." Ang takot sa boses ng kanyang anak ang naging mitsa upang muling magliyab ang determinasyon ni Mara. Tumayo siya at tinungo ang bintana ng kanyang silid. Ang taas nito mula sa lupa ay sapat na upang makamatay ang isang maling hakbang, ngunit ang pananatili sa loob ay mas malala pa sa kamatayan. Tiningnan niya ang mga telang sutla na nasa loob ng kanyang mga basket, ang mga mahahabang rolyo ng kurtina at matitibay na sinulid. Ang kanyang mga kamay, na sanay sa pagbubuhol at pagtatahi, ay mabilis na kumilos. Pinagdugtong-dugtong niya ang mga tela, bawat buhol ay tila isang matibay na pangako ng kalayaan. Ang bawat paghatak niya sa tela upang tiyakin ang tibay nito ay naglalabas ng tunog ng nagkikiskisang mga hibla. Ito na ang huling tahi ng kanyang pagtitiis. Dahan-dahan niyang ibinaba ang pinagdugtong-dugtong na tela sa labas ng bintana. Ang hangin sa labas ay tila tumatawag sa kanya, malamig at mapanganib. Sa kanyang pag-akyat sa pasamano, isang huling tingin ang ibinigay niya sa saradong pinto. "Hinding-hindi ninyo ako makukulong sa dilim." Ang bulong niya habang dahan-dahang bumababa sa gilid ng pader ng mansyon. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa tela na tila ito ang kanyang tanging buhay. Sa gitna ng kanyang pagbaba, narinig niya ang pagbukas ng pinto sa ibaba at ang malalakas na tinig ng mga tauhan ni Margarita na nagsisimulang maghanap. Isang maling galaw at mahuhulog siya. Isang maling galaw at mawawala ang lahat. Ang sikat ng umaga na tumatagos sa naglalakihang bintana ng silid-aklatan ng mga San Diego ay tila isang mapanlinlang na ngiti, nagbibigay ng liwanag sa isang tagpong puno ng nakatagong dumi. Ang silid na ito, na binalot ng amoy ng mamahaling kahoy at mga antigong libro, ay puno na ng mga pinakaimportanteng shareholder ng San Diego Holdings. Lahat sila ay nakasuot ng kanilang pinakamagarang mga tuxedo at gown. Nag-uusap sa mahihinang tinig na tila ba ang bawat salita ay may katumbas na ginto. Sa gitna ng lahat, nakaupo si Doña Margarita sa dulo ng mahabang lamesa. Ang kanyang tindig ay tila isang matagumpay na imperatrice. Hawak ang kanyang tungkod na nagniningning sa ilalim ng chandelier. Sa tabi niya, si Victor ay nakatungo. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na magkahawak sa ilalim ng lamesa. Tila sinusubukang pigilan ang sarili sa paghahanap sa anyo ng asawang kanyang ipinagkanulo.
Mga ginoo at ginang, ang boses ni Margarita ay pumailan lang sa buong silid, puno ng kumpiyansa. Ngayong araw, hindi lamang natin ipinagdiriwang ang paglago ng ating kumpanya. Ipinagdiriwang din natin ang pagsisimula ng San Diego Legacy Mall, isang proyektong magpapatatag sa ating pangalan sa kasaysayan ng bansa. Ang lupang kinatatayuan nito ay simbolo ng aming pananaw at katatagan bilang isang pamilya. Isang mahinang bulungan ng pagsang-ayon ang bumalot sa silid. Ngunit sa gitna ng palakpakan, isang marahas na tunog ng pagbukas ng malalaking pinto sa dulo ng library ang nagpatigil sa lahat. Ang tunog ng mga engkahe na nagkikiskisan sa sahig ay sumunod, tila isang babala ng isang paparating na bagyo. Ang bawat mata sa silid ay lumingon. Ang bawat hininga ay tila napatid. Sa pintuan ay nakatayo ang isang babae na tila hinugot mula sa apoy. Si Mara. Ngunit hindi na ito ang Mara na nakayuko. Hindi na ito ang sastreng may mantsa ng alak ang damit. Nakasuot siya ng isang matingkad na pulang gown na sadyang idinisenyo upang yakapin ang bawat kurba ng kanyang katawan ng may dignidad. Ang bawat tahi ng sutla ay nagniningning, tila ba ang bawat hibla nito ay may sariling buhay. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod, inilalantad ang kanyang mukhang walang bakas ng takot, tila isang reynang handang bawiin ang kanyang korona. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging bingi. Ang tunog ng pagbagsak ng ballpen ni Victor sa sahig ay tila isang malakas na pagsabog sa gitna ng gulat. Ang mukha ni Margarita ay unti-unting nawalan ng kulay, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang mahigpit niyang hinahawakan ang kanyang tungkod. I am sorry. Am I late for the celebration? Ang boses ni Mara ay malumanay, ngunit may talim na tila humihiwa sa hangin. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa gitna ng lamesa. Ang bawat hakbang niya sa ibabaw ng makapal na alpombra ay may bigat ng 1,000 katarungan. Hindi niya nilingon ang mga shareholder na ngayon ay abala sa pagtatanong kung sino ang napakagandang babaeng ito. Ang kanyang mga mata ay nakapako lamang sa kanyang biyenan. Mara! Ang pabulong na sigaw ni Margarita, ang kanyang boses ay tila isang nanggagalaiting ahas. How dare you show up here? Guards! Alisin ang babaeng ito rito. She is mentally unstable. She is a thief. Ngunit walang gwardyang lumapit. Sa likuran ni Mara, pumasok ang isang matandang lalaki na ang bawat hakbang ay nagbibigay ng pamilyar na awtoridad na kinatatakutan ng lahat sa silid. Si Don Rafael Almazan. Ang mga shareholder ay sabay-sabay na tumayo. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagtataka at paggalang. Stay your hand, Margarita. Ang boses ni Don Rafael ay tila isang malakas na kulog. Hindi ninyo maaaring paalisin ang babaeng ito dahil siya ang may-ari ng higit sa 40% ng shares ng kumpanyang ito. Ang shares na ipinamana ng aking ina, si Lola Carmen, sa kanyang paboritong apo sa tuhod. Ang marahas na paghinga ni Margarita ay tila isang naghihingalong hayop. Tumingin si Mara kay Victor, na ngayon ay nakatayo rin, ang mga mata ay puno ng pagsisisi at pagkamangha. Ngunit ang tingin ni Mara ay hindi na humihingi ng tawad. Ito ay isang tingin ng isang hukom na handa ng magbaba ng hatol. Dahan-dahang inilapag ni Mara ang isang itim na folder sa ibabaw ng lamesa sa tapat mismo ni Margarita. Ang tunog ng folder na lumapat sa kahoy ay tila hudyat ng pagsisimula ng katapusan. Ang lupang ipinagmamalaki mo, Doña Margarita.
Ang proyektong sinasabi mong simbolo ng inyong legacy. Ang bulong ni Mara habang dahan-dahang binubuksan ang folder. Hindi iyan sa inyo. At ngayon, ipapakita ko sa lahat kung paano ninyo ninakaw ang buhay ng aking ama sa ilalim ng inyong mga kasinungalingan. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Mara habang tinititigan ang kanyang biyenan na tila ba nakikita na niya ang pagguho ng tore ng mga San Diego. Ang lahat ng mata ay nakatutok sa dokumentong nakalabas. Isang dokumentong magbabago sa kapalaran ng lahat ng nasa loob ng silid na iyon. Ang bawat segundo ng katahimikan sa loob ng silid-aklatan ay tila isang matalim na kutsilyo na unti-unting bumabaon sa dibdib ni Doña Margarita. Ang lahat ng mga mata ng mga shareholder, mga taong dati ay yumuyukod sa kanyang kapangyarihan, ay ngayon ay nakapako sa kanya ng may halong pagdududa at pandidiri. Sa harap niya, si Mara ay nakatayo ng tuwid. Ang kanyang pulang gown ay tila isang bandila ng tagumpay sa gitna ng isang madugong labanan. Dahan-dahang inilabas ni Mara ang mga dokumento mula sa itim na folder. Ang pagkaluskos ng mga papel sa ibabaw ng lamesa ay ang tanging tunog na bumasag sa nakabibinging katahimikan. Ang dokumentong ito, ang simula ni Mara, ang boses ay matatag at walang panginginig. Ay ang orihinal na titulo ng lupain ng mga almazan. Tingnan ninyo ang mga pirma sa ibaba. Sa tulong ng mga eksperto, napatunayan naming ang mga pirma ng aking ama ay huwad. Ginamit ang mga kumpanyang walang mukha, mga shell companies, upang itago ang ilegal na paglilipat ng ari-arian patungo sa San Diego Holdings, isang malakas na bulungan ang sumabog sa silid. Ang mga shareholder ay nagsimulang mag-agawan sa pagtingin sa mga papeles. Ngunit hindi pa doon nagtatapos si Mara. Inilabas niya ang kanyang telepono at may pinindot sa screen. Mula sa mga speaker ng library, pumailan lang ang isang boses na hindi maikakailan ng sinuman. Narinig ang tinig ni Margarita, malinaw at puno ng poot. Isang sastre ka lang, Mara. Ang lupang iyan ay amin na, kahit anong paraan pa ang ginamit ko. Isang pirma ko lang at idedeklara kitang baliw. Hinding-hindi mo na makikita si Isay. Ang boses ni Margarita sa recording ay tila isang sumpa na nagpabagsak sa huling pader ng kanyang dangal. Ang matanda ay napasandal sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay kasing puti na ng papel. Ang kanyang tungkod ay dahan-dahang dumulas mula sa kanyang nanginginig na kamay at tumama sa makapal na alpombra ng walang ingay. Tila ba sumusuko na rin ang kanyang sandata. You monster! Ang sigaw ng isa sa mga pinakamatandang investor. Ginamit mo ang aming pera sa mga ilegal na transaksyon. Sa gitna ng kaguluhan, lumapit si Don Rafael Almazan sa harap ng lamesa. Ang kanyang presensya ay tila isang pader ng yelo na nagpalamig sa tensyon. Bilang strategic creditor ng San Diego Holdings, formal kong ipinapaalam sa board na ang lahat ng utang ng kumpanyang ito ay hawak ko na. Dahil sa mga ebidensyang ito ng pandaraya, hinihiling ko ang agarang pag-freeze sa lahat ng inyong assets at ang pagtanggal kay Margarita San Diego sa posisyon bilang chairwoman. Tumingin si Mara kay Victor. Ang kanyang asawa ay nakatayo sa isang sulok. Ang kanyang mga balikat ay nakalaylay at ang kanyang mukha ay basang-basa ng pawis. Para siyang isang batang nawawala sa gitna ng bagyo. Victor, ang tawag ni Mara, ang kanyang boses ay hindi na puno ng galit, kundi ng isang malalim at nakakalunod na awa. Alam mo ang lahat. Pinanood mo kaming saktan ng nanay mo dahil sa takot mo.
Ngayon, ang takot mo ang siyang nagdala sa inyo sa hukay na ito. Hindi nakasagot si Victor. Ang kanyang mga labi ay nanginig ngunit walang salitang lumabas. Ang kanyang pananahimik hanggang sa huli ay ang pinakamasakit na kumpirmasyon ng kanyang pagkatalo. Biglang bumukas ang malalaking pinto ng library at pumasok ang mga opisyal ng National Bureau of Investigation. Ang bawat hakbang ng kanilang mga sapatos sa marmol na sahig ay tila hudyat ng katarungang matagal na ipinagkait. Lumapit sila kay Margarita, na ngayon ay tila isang matandang babaeng nawalan na ng katinuan, nakatulala sa kawalan. Doña Margarita San Diego, isinasama po namin kayo para sa mga kaso ng falsification of public documents, land grabbing, at corporate fraud, ang pahayag ng opisyal. Habang inaakay palabas si Margarita, ang mga shareholder na dati ay humahalik sa kanyang kamay ay ngayon ay umiiwas na tila may nakakahawang sakit ang matanda. Naglakad si Mara patungo sa bintana ng library, pinanood ang paglubog ng araw na tila bahudyat ng pagtatapos ng isang madilim na kabanata ng kanyang buhay. Naramdaman niya ang kamay ng kanyang ama sa kanyang balikat. Tapos na, Mariposa. Binalig na natin ang kanilang tore. Huminga ng malalim si Mara. Ang hangin ay hindi na kasing bigat ng dati. Bagaman ang tagumpay ay nasa kanyang mga kamay, ang kanyang puso ay nananatiling nakatutok sa isang tao lamang. Kailangan ko nang sunduin si Isay, Papa. Gusto kong siya ang unang makakita sa bagong mundong itatayo ko. Tumalikod si Mara sa karangyaan ng library sa mga taong abala sa pag-aagawan ng natitirang piraso ng kumpanya. Lumakad siya palabas ng may mataas na noo, ang bawat hakbang ay tila isang pangako na ang sastreng kanilang minaliit ay hindi na kailanman muling yuyuko sa sinuman. Mara, please, sandali lang. Ang boses ni Victor ay tila isang basag na salamin, nanginginig at puno ng mga sugat na siya rin ang gumawa. Huminto si Mara sa tapat ng malaking pintuan ng mansyon. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa hawakan na yari sa tanso, ngunit hindi siya lumingon. Ang bawat salita ni Victor ay tila isang pamilyar na kanta na wala na sa tono, isang paalala ng isang buhay na matagal na niyang iniwan sa loob ng silid-aklatan kanina. Naramdaman ni Mara ang dahan-dahang paglapit ni Victor. Ang bawat hakbang nito sa marmol na sahig ay mabigat. Tila ba pasan nito ang buong gumuhong kumpanya ng mga San Diego. Huminto ang lalaki, ilang dangkal ang layo sa likuran niya. Ang amoy ng alak at pawis na nagmumula kay Victor ay malayo sa dating bango ng kapangyarihan na taglay nito. I'm so sorry, Mara. I'm so sorry. Ang bulong ni Victor, ang kanyang tinig ay niyanig ng isang matinding paghikbi na tila ba ang hangin sa kanyang baga ay unti-unti nang nauubos. I was just I was just trying to protect us. Akala ko, kapag sinunod ko si Mama, mapoprotektahan ko kayo ni Isay. I thought we could have a peaceful life if I just stayed quiet. Dahan-dahang humarap si Mara. Ang kanyang mukha ay tila isang kalmadong lawa pagkatapos ng isang malakas na bagyo. Walang galit sa kanyang mga mata, wala ring poot. Ang tanging nakita ni Victor ay isang malalim at nakakatakot na kawalan. Protect us, Victor? Ang mahinang tanong ni Mara, ang bawat pantig ay tila isang patak ng malamig na tubig sa nag-aapoy na pagsisisi ng asawa. Pinrotektahan mo kami sa pamamagitan ng pagpayag na tapakan ako ng nanay mo sa harap ng maraming tao? Pinrotektahan mo si Isay sa pamamagitan ng pagpapakita sa kanya na ang tatay niya ay walang kibo habang ang nanay niya ay binubuhusan ng alak? Yumuko si Victor
Ang kanyang mga balikat ay tuluyang bumagsak. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit niyang tinatakpan ang kanyang mukha. Tila ba sinusubukang itago ang kahihiyang hindi na kailanman mabubura. Ang katahimikan mo, Victor, ay hindi naging proteksyon. Ito ay naging isang kutsilyo na araw-araw na humihiwa sa tiwala ko sa iyo. Patuloy ni Mara, ang kanyang boses ay nananatiling mahinahon, ngunit bawat salita ay tila isang hatol. Nagsasabi ka pa rin ng tayo at atin, pero nakalimutan mo na matagal mo na kaming iniwan ni Isay sa sandaling pinili mo ang ambisyon ng nanay mo kaysa sa dangal ng sarili mong pamilya. Mara, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. I'll change, I promise. Gagawin ko ang lahat. Hayaan mo akong bumawi sa inyo. Ang pagsusumamo ni Victor habang dahan-dahang lumuluhod sa harap ni Mara. Ang tunog ng kanyang mga tuhod na tumama sa matigas na sahig ay tila isang huling hiling ng isang taong nalulunod. Tiningnan siya ni Mara mula sa itaas. Naalala niya ang panahong tinitingnan niya si Victor bilang kanyang bayani, ang lalaking nagligtas sa kanya mula sa kalungkutan matapos mawala ang yaman ng kanyang ama. Pero ang bayaning iyon ay isa lamang palang aninong nilikha ng kanyang sariling pagnanais na mahalin. Hindi kita kinamumuhian, Victor. Ang bulong ni Mara, ang kanyang kamay, ay dahan-dahang humaplos sa pisngi ni Victor sa huling pagkakataon. Ang lamig ng kamay ni Mara ay tila isang paalam na hindi na kailangan ng salita. Kinahahabagan kita. Dahil sa dulo ng lahat ng ito, si Doña Margarita ay may katarungang haharapin sa kulungan, pero ikaw ay mananatili sa loob ng isang bilangguang ikaw mismo ang gumawa, ang bilangguan ng iyong sariling pagsisisi. Tumayo ng tuwid si Mara at binuksan ang pinto. Ang sikat ng araw sa labas ay sumilaw sa kanyang paningin, tila isang bagong mundong naghihintay na maipinta. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng pagbabalik sa dati, Victor. Ang pagpapatawad ay ang pagpapalaya sa aking sarili mula sa bigat ng iyong mga pagkakamali. Ang huling hirit ni Mara bago siya tuluyang lumakad palabas. Naway mahanap mo ang iyong sariling boses, dahil ang boses na matagal mong pinatahimik ang siyang tanging magliligtas sa iyo. Naiwan si Victor sa gitna ng malawak at bakanting pasilyo ng mansyon. Ang bawat paghikbi niya ay umaalingaw-ngaw sa mga pader na dati ay puno ng karangyaan, ngunit ngayon ay tila ba nagmumukhang isang libingang ginto. Sa bawat segundo ng paglayo ni Mara, unti-unting napagtanto ni Victor na ang lahat ng yaman sa mundo ay hindi kayang itahi muli ang pusong paulit-ulit niyang hinayaang mapunit. Dahan-dahang isinara ni Mara ang pinto ng mansyon sa likuran niya. Ang tunog ng paglapat ng mabigat na kahoy ay tila hudyat ng pagtatapos ng 6 na taon ng pagtitiis. Huminga siya ng malalim, ang hangin ay lasang kalayaan at bagong simula. Sa malayo, nakita niya si Isay na tumatakbo patungo sa kanya. Ang maliliit na paa nito ay mabilis na humahakbang sa damuhan, habang ang mukha nito ay puno ng nagniningning ng ngiti. "Nanay, are we going home now?" Ang sigaw ng bata. Niyakap ni Mara ang kanyang anak ng may sukdulang pagmamahal. "Yes, Isay. Uuwi na tayo sa totoong tahanan natin." Ang sikat ng araw na dumadaloy sa malalaking bintana ng Laya Sewing Center ay tila isang mainit na yakap, nagbibigay ng liwanag sa bawat sulok ng silid na puno ng pag-asa. Ang halimuyak ng bagong tabas na koton at ang banayad na amoy ng lavender na nakalagay sa mga sulok ay nagbibigay ng kakaibang katahimikan. Dito,
Ang bawat pag-ikot ng gulong ng mga makina ay hindi natunog ng paghihirap o pagmamadali para sa kapritsyo ng iba. Ito ay naging isang marahang himig ng pagbangon at pagsasarili. Si Mara ay nakatayo sa gitna ng silid, pinagmamasdan ang 10 kababaihan na abala sa kani-kanilang mga lamesa. Ang ilan sa kanila ay dating katulad niya. Mga babaeng ang tanging alam ay yumuko at magtiis. Ngunit ngayon, ang kanilang mga daliri ay hindi na nanginginig sa takot, kundi mabilis at bihasa sa paglikha ng mga obra maestrang nagmumula sa kanilang sariling mga pangarap. Ang laya ay hindi lamang isang negosyo, ito ang kanyang paraan upang itahi muli ang mga pusong pinunit ng tadhana. Nanay, look! I finished the butterfly wing. Ang masayang tinig ni Isay ay pumailan lang sa silid. Ang bata ay nakaupo sa isang maliit na silya sa tabi ng bintana, hawak ang isang piraso ng papel na may makulay na guhit ng isang paru-paro. Ang kanyang mga mata ay nagniningning na tila mga bituin, wala na ang anino ng takot na dati ay palaging naroon. Nilapitan siya ni Mara at dahan-dahang hinaplos ang kanyang buhok. Nadarama ang lambot nito na tila isang paalala na ang lahat ng kanyang pakikipaglaban ay nagbunga ng kalayaan para sa kanyang anak. It's beautiful, Isay. Just like you. Ang malumanay na sagot ni Mara, ang bawat salita ay puno ng pagmamahal na hindi na kailanman mababahiran ng pag-aalinlangan. Nabalik lamang ang kanyang diwa nang marinig ang marahang pagbukas ng pinto sa harapan. Pumasok si Don Rafael. Ang anyo ay puno ng kagalakan habang pinagmamasdan ang tagumpay ng kanyang anak. Hindi na siya ang matandang puno na nanginginig sa bagyo. Siya ay naging matatag na sandigan ni Mara sa bawat hakbang nito. Mariposa, may dumating na bagong order mula sa Europa. Gusto nila ang iyong mga disenyo. Ang pahayag ng kanyang ama, ang boses ay puno ng pagmamalaki. You've built something truly remarkable, anak. Hindi lang tela ang itinatali mo rito, kundi ang dangal ng ating pangalan. Salamat, Papa. Pero higit sa pangalan, masaya ako dahil malaya na kami. Ang bulong ni Mara habang nakatingin sa labas, kung saan ang mga puno ay marahang sumasayaw sa ihip ng hangin. Ngunit ang katahimikan ng hapon ay nagkaroon ng bahagyang pagbabago nang marinig ang marahang pagtama ng bakal sa pintuan, hudyat ng pagdating ng isang bagong panauhin. Pumasok ang isang babae na may suot na kupas na damit. Ang kanyang ulo ay nakayuko at ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa isang lumang bag. Sa bawat kilos nito, nakita ni Mara ang kanyang sariling anino-anim na taon na ang nakalilipas, ang takot, ang hiya, at ang pagnanais na magkaroon ng kahit maliit na puwang sa mundong ito. Dahan-dahang lumapit si Mara sa babae. Hindi niya ito tiningnan bilang isang kliyente, kundi bilang isang kapatid. Ang bawat hakbang ni Mara sa ibabaw ng makinis na sahig ay tila isang mensahe ng pagtanggap. Welcome sa Laya, ang boses ni Mara ay malumanay, tila isang haplos sa pusong sugatan. Huwag kang matakot. Dito, hindi ka lang magtatahi ng damit. Dito, tutulungan ka naming buuin muli ang iyong sarili. Ang babae ay dahan-dahang nag-angat ng tingin. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha at pag-asa. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Mara na ang kanyang paglipad bilang isang mariposa ay hindi nagtatapos sa sarili niyang tagumpay.
Ito ay simula pa lamang ng isang mahabang paglalakbay upang turuan ang iba pang mga paru-paro na muling buksan ang kanilang mga pakpak. Habang pinapanood ni Mara ang pagpasok ng bagong babae sa kanyang silid, isang pamilyar na pakiramdam ang bumalot sa kanyang puso. Ito ang tunay na kahulugan ng pagiging buo. Ngunit sa kabila ng lahat ng katahimikan at tagumpay, isang tanong ang nanatiling nakabitin sa kanyang isipan habang nakikita ang isang pamilyar na sasakyan na huminto sa kabilang panig ng kalsada. Sino ang taong iyon na matagal nang nakamasid mula sa malayo? At handa na nga ba siyang harapin ang huling anino ng kanyang nakaraan na tila ayaw pa ring tuluyang lumisan? Ang bawat paglubog ng araw sa dalampasigan ng kanilang bagong tahanan ay tila isang obra maestra na ipininta sa kalangitan, mga kulay ng kahel, lila at ginto na marahang humahalik sa asul na karagatan. Ang banayad na paghampas ng mga alon sa pampang ay lumilikha ng isang payapang ritmo. Tila ba ang mundo ay humihinga ng maluwag kasabay ni Mara. Sa balkonahe ng kanilang bahay, nakaupo si Mara habang hawak ang isang baso ng tsaa. Ang init nito ay nanunuot sa kanyang mga palad na dati ay puno ng paltos mula sa pagtatrabaho ng labis. Ilang taon na ang lumipas mula nang gumuho ang tore ng mga San Diego. Ang balita tungkol kay Doña Margarita ay bihira na niyang marinig, isang matandang reynang wala ng kaharian na ngayon ay nananahan sa loob ng malamig na pader ng bilangguan, kung saan ang tanging maririnig ay ang sarili nitong mga buntong hininga ng pagsisisi. Si Victor naman ay nagpadala ng lihim na sulat ilang buwan na ang nakalilipas. Nagtatrabaho na ito sa isang maliit na kompanya sa probinsya, malayo sa rangya, ngunit malapit sa paghahanap ng sarili nitong boses. Hindi na hiniling ni Mara na magtagpo pa ang kanilang mga landas. Ang pagpapatawad na ibinigay niya ay hindi isang paanyaya para sa pagbabalik, kundi isang susi para sa sarili niyang katahimikan. Nanay, tignan mo po ang bago kong disenyo. Ang tinig ni Isay ay masigla at puno ng buhay. Ang bata ay dalagita na ngayon, ang tindig ay tuwid, at ang mga mata ay puno ng talino. Ipinakita niya kay Mara ang isang modernong Filipiniana na may borda ng mga paru-paro na tila ba lilipad mula sa tela. Sa bawat tahi ni Isay, nakikita ni Mara ang katatagan na ipinamana niya sa kanyang anak. Ang kaisipang ang kagandahan ay mas matibay kapag ito ay binuo mula sa mga pagsubok. Napakaganda, Isay. Ang mga paru-paro mo ay mukhang handa ng sakupin ang langit. Ang malumanay na sagot ni Mara, ang kanyang tinig ay may lalim ng isang babaeng nakatagpo na ng kanyang kaganapan. Dahan-dahang kinuha ni Mara ang maliit na binuo niya noon, ang silver butterfly pin na naging saksi sa kanyang mga luha at tagumpay. Ikinabit niya ito sa balikat ni Isay. Ang marahang pagkiskis ng metal sa tela ay tila isang huling hudyat ng paglilipat ng sulo. Ang bawat sugat sa nakaraan ay naging mga pilat na ngayon ay nagsisilbing dekorasyon ng kanyang kaluluwa. Ang Laya Sewing Center ay lumaki na at naging isang institusyon na nagbibigay ng bagong buhay sa mga kababaihan. Hindi na lamang ito tungkol sa pananamit. Ito ay naging isang santuwaryo ng mga kwentong nagkaroon ng magandang wakas. Ang bawat pag-ikot ng mga makina doon ay tila isang awit ng pasasalamat para sa pagkakataong muling mabuo. Habang pinagmamasdan ni Mara ang malawak na dagat, isang malalim na pakiramdam ng kapayapaan ang bumalot sa kanya.
Napagtanto niya na ang tunay na tagumpay ay hindi ang pagpapatumba sa kaaway, kundi ang pagpili na maging masaya sa kabila ng lahat ng sakit. Ang sastreng minaliit noon ay naging arkitekto ng sarili niyang kaligayahan. Ang kwento ni Mara ay kwento ng bawat babaeng minsang inakalang ang kanilang halaga ay itinakda ng ibang tao. Ngunit sa huli, ang bawat hibla ng ating buhay ay tayo ang may hawak. Tayo ang pipili kung anong kulay, anong tahi, at anong klase ng obra maestra ang nais nating iwan sa mundo. Ang paru-paro ay hindi na natatakot sa bagyo dahil alam na niya ngayon na ang hangin ay hindi kaaway, kundi isang paraan upang siya ay madala sa rurok ng kanyang kalayaan.